Hello, good morning. Welcome back sa aking FB page sa The Legend 45 at saka sa aking YouTube channel yan. So this time, titignan natin, itatry natin yung bagong version na nakuha natin. For me, bago, although AutoCAD 2021. So dito, ito yung kanyang screen. So yan. Ito yung kanyang interface. So, yung mga ribbon type na nandito na. Dati kasi ang nakalagay dito mga tools. Ngayon, naka-ribbon type. Tapos, ito yung mga menu. So, itatry natin ang ating AutoCAD 2021 sa paggamit ng scale. So, sa paggamit ng scale, kailangan makuha natin itong mga ganito. Yung scale 1 to 1 to 1. Scale 1 is to 1. Tapos, meron tayong scale 1 into 60. Yan, pare-pareho yung sukat. Tingnan nyo, kahit naka-scale sila. Pare-pareho yung sukat nila. So, yan, i-prepare natin yan. So, kailangan ma-practice nyo muna to, guys, kasi paano kung napunta kayo dito sa sitwasyon na to, na meron siyang ganito, nag-export kayo or nag-import or nag-copy-paste tapos alit niyang ganito. Tapos ito yung drawing paper nyo na sukat ng bond paper na merong 8.5 by 11 inches. So, kailangan ipasok natin dyan. And then, gagawin natin siyang ganito. Naka-scale siya. Yan. So, yan ang ating gagawin. So, ipapractice muna natin yung ipapractice muna natin yung scaling na tulad nito. Yan, i-practice muna natin, no? Konting step lang at tsaga-tsaga lang. So, makukuha din natin to. So, ang title ngayon ng ating tutorial ay The Use of Scaling. Yan, sa different version na meron tayong AutoCAD 2021. Ngayon, we'll go to the blank, new drawing. Yan. So, pag mag-new drawing, dito lang. As long na meron siyang nakasabi rito na ACAD. Yan. Tapos cancel lang natin to dahil may nakabukas na. So, ang unang-unang gagawin natin is yung pag-set ng layer. Yan. Ito yung layer. Command LA. Then press enter. Lalabas si layer. So, pag na-set na natin si layer, pag nabuksan na natin, so, click nyo tong new layer. Yan. Tapos, wag nyong wag nyong gagalawin to. Wag nyong buburayin. Mahirapan tayo. My goodness. Dito lang tayo at lagyan natin ng pangalan. Double click. Right click or name. Lagyan natin ng pangalan na box. So, yan. Palitan natin. Caps lock. Then, box. And then, pindutin nyo lang doon. And then, mag-add pa kayo ng isa. Ang gagawin natin ay text. Yan. And then, dito sa text, lagyan natin, same color. Dito, lagyan natin ng kulay, sabihin na natin medyo red. Ito. Red na 20. Ang code, 20. And then, press enter. And then, punta kayo dito sa line type. Then, tapos yung line weight. Ang higita nyo dyan. Siyempre, yung line weight, para visible siya, pili kayo rito. Pagkatapos yung pinindot doon, try natin tong 0.30 millimeters yan. Then, press OK. Nakita nyo yan. So, ngayon, ang gagawin natin, yan. Dahil nakaset na siya, i-X nyo lang. And then, gamit tayo ng line command. Line command is time. Lagyan natin dito ng hindi naka-ortho on. So, pag ortho on, pag gumagalaw ng ganyan, pindutin nyo lang to sa ibaba. Or, pwede nyo pindutin si F8. Yan. So, try natin dito, 10. 10. Yan. So, tapos dito, 10. Sabihin natin 15. So, tapos dito 10, tapos dito
Close nyo lang. And then, para makita yung thickness niyan, makita ang thickness nito, okay, i-ano nyo lang to, itong line weight. Pag wala to, LW display, pag wala to, punta lang kayo dito sa dito, sa coordinates, ay sa mga dito sa ating right side. Then, i-click nyo lang yung line weight. Dito. Lilitaw yan. So, pag na-click nyo na, i-on natin yan. So, ito yung 0.30 na millimeter thickness. Ngayon, nagtataka kayo bakit hindi ako nag-set ng units saka limits. So, hayaan muna natin yung limits dito. Yung units, tignan natin, dalawin natin. Command units, then tignan natin. So, ito lang. I-check nyo to. Tapos, yung precision, gawin yung 0.0. Then, yung insertion scale, punta tayo sa millimeters. Sige, dahil malaki to. Considering kahit centimeter o millimeters, okay lang. Don't forget na ang default ng AutoCAD is 1:1. Okay? So, tapos, okay lang natin. Click OK. Ngayon, paano natin makikita yung sukat? So, punta lang kayo dito sa annotation. Tapos, i-click nyo tong standard, text style. Tapos, i-click nyo tong dimension. Sa text muna, sige. Yan. So, nasa standard tayo. Okay? Pindutin nyo to. Gawin natin bold. Yan, nagkaiba yun, di ba? Yung text height natin, sabihin natin 0.45. Yan. 0.45. 0.45. And then tapos, set current. And then, okay. Do you want to, yes. Alright. Then close. Close nyo lang. Okay. So tapos, gawin nating, ang scale natin dito is 1:1. So, gamit tayo ng text. Tapos, capital letter pa rin tayo. Scale. Yan. 1:1. Tapos, click lang kayo sa baba. So, ito yung sukat niyan. So, tapos, i-move natin, dalhin natin doon. Move. Bakit kulay ganito, sir? Bakit kulay red? Kasi, ang nakaset nating, yung nakaset nating dimension style, yung kanina, yung ating dimension style, nakaset siya. No? Nakaset siya sa natin. Okay? Nakaset siya sa ating layer. Ayun siya, tingnan nyo, layer command. Ayun, nakaset siya. So, ang gagawin natin, balik tayo dito. Then, natin, set current. Set current muna natin. Yan. So, nakaset current tayo sa default. Default po ang tawag dyan. So, i-close nyo lang. Then, gawa po kayo ng linya. Yan. Para hindi kayo malito. No, yan. F8 na naman. Yan. So, para makopy yung kulay nito, yung default, punta tayo din sa default. So, ang gagawin natin ay kunin natin yung kulay. Command MA. MA. Then, enter. Then, click nyo lang doon, match property, then yun. So, cancel, then erase nyo lang to. Okay, so meron na tayong box. So, ito yung box natin. Then, sukatin natin. Pero bago natin sukatin, i-check muna natin yung dimension style natin. Yan. Ngayon, dito, ito yung original natin. Ang gagawin nyo, gawa kayo ng bago. Okay? Or, hayaan muna natin siya dahil scale 1:100 eh. So, hayaan muna natin dyan. Then, tingnan natin yung modify. I-modify natin. So, pagdating sa arrow, ano yung natin kanina? 0.40. Yung height ng letters natin. 0.40. Tapos, sa text,
Sa text natin, ayun, sumusunod na siya. 0.45. 0.45 pala. 0.45. And then, okay. And then, modify. Balik tayo. Okay. Yun, naka 0.45 na siya. Then, pagdating dito, alright. Then, primary. Okay lang yan. Pagdating dito, okay lang yan. Ito lang gagawin natin. Yun. So, yan. Try natin. Pagkatapos, scale natin. Okay niyo. Yan. Okay. So, bigyan muna natin ng sukat. Then, set current. Then, okay. So, kung papansanin nyo dito, guys, meron na kayong nakaset na dimension style. Ayun, no? Ito siya. To check. Ano sabi niya? Standard. So, balik tayo doon. And then, dimension. Sukatin natin. Yan. Oops. Sukatin natin. O, pindot kayo ng, sabihin natin, 3. Ang layo niya. 3. Tapos, this one. Layo niya doon is 3.0. So, layo niya dito hanggang dito. Then, cancel. So, yan ang 1:100 natin. Now, paano natin i-scale yan? Palalakihin natin. So, gagamitin natin si 1:60. Yan, no? Gagamitin natin si 1:60. And then, balik tayo dito. Copy natin. Ito yung copy, Copy, then this one. Then, right-click to execute, then copy natin. Yan, kahit dyan na lang. Yan. Cancel, yan. So, i-ano natin to? I-scale natin, palalakihin natin. So, command SC, then enter. And then, kunin lahat, select. And then, right-click para yung base point. Ito yung pinaka-base point natin. Dito magsisimula yung scale, yung base point. Kung papansinin nyo, lumalaki siya. And then, kung papansinin nyo rito, pwede kayong mag-type. Type natin, 100/60. Then, enter. Yun, lumaki siya. Kung papansinin ninyo, itong ating lumaki rin siya dito. Yan, no? O, pati yung scale natin, lumaki. Nakita nyo? O, yan. Ngayon, ang gagawin natin dito, okay? So, kung napansin nyo, ganito siya, guys. Yan. Okay, 10. Tapos dito, dapat 20 yan. Tapos dito, 15. Tapos ito, naging 30. So, palitan lang natin. So, tingnan natin. So, try natin to, There's nothing wrong kung itatry natin. 1:60. Ngayon, to check kung para hindi ka nalilito kung anong command na. O, tingnan nyo yung na-input natin. Ayan, 1:60 yun. So, 1:60 yung scale factor natin. No? Tapos, balik tayo dito sa dimension style. And then, ano tayo? New. Sabihin natin scale 1:60. Continue. And then, dadalhin niya tayo dito. Lagay nyo dito sa scale factor 0.60. And then, pagdating dito, okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. So, pwede nating i-adjust ito. So, kahit hindi na, yun na lang ang pakikialaman nyo. Okay. No? Anyway, sumunod naman sa laki. And then, dito sa primary, ito yon. Palitan nyo. Then, okay. So, tapos, set current natin. And then, pagkatapos nyo na set current, close. Then, select yung mga dimension. And then, punta kayo dito, guys. Yan, makikita nyo na si 0.60. Papalitan yan. O, tingnan nyo. Naging 10 ulit. Tsaka yun, 15. So, yun. Yun ang technique, guys. So, ang ano natin dito, pag-scale ng 60. So, palalakihin pa natin yan kung gusto nyo. No? Ganun lang. Pwede, isa pa, para makita nyo kung paano siya ginagawa. So, pupunta ako sa source. No, dito. Pupunta ako dito. Then,
Copy ako. Kukunin ko to. Then, right-click. Then, copy. So, this time, scale natin siya, cancel, ng 1:50. So, para mabuo. Lalaki siya, guys. Palalakihin natin. So, pag kayo na lang mag-adjust ng height pag gusto nyo. Okay lang yan. So, tapos, scale natin ulit. Command SC, then enter. And then, select. Then, right-click to execute. Then, yan. Then, type nyo. 100/50. Then, enter. Yan. Ayan siya ngayon, guys. Lumaki siya. Tingnan nyo. Tingnan yung dimension, no? Ngayon, paano natin re-retain yung original size? Ngayon, baguhin muna natin to para hindi tayo nalilito. 1:50. Yan. And then, pagdating dito, guys, no, gawa ulit tayo ng dimension style. So, copy nyo lang yon, si standard, then new, then lagay natin scale 1:50. Scale 1:50. Yan. Then, continue. And then, magpa-pop up yung dialog box ng new dimension. And then, primary ulit. Punta tayo dito sa scale factor na 0.50. Okay. Tingnan nyo si Pit, si Text, okay lang yan. Si Arrow, okay lang yan. Huwag nyo nang gagalawin yun. And then, okay natin. Then, 1:50. Set nyo current. Then, close. And then, select nyo to. Itong dalawa. 1, 2. Itong dalawang dimension. And then, punta tayo ulit dito. Hanapin natin yung dimension style na ginawa natin. 1:50. Kita nyo. Nag-retain siya. So, yan guys. So, ganun lang siya kadali. Dati kasi ang ginagamit namin, Dimplak, DIMLFAC command. Kaso wala na yung format command dito. Ginagamit ko pa yun sa 2015 eh. Tsaka sa mga old version. Actually, AutoCAD, pa ako 2005. Talaga eh. Yan, no? Yan guys, so dyan muna. At sana ma-practice nyo to at malaking tulong to pagdating dito sa paggawa ng ganito na magkakopy kayo, then lalagay nyo sa drawing area. So, ito yung magiging task ninyo. Dapat ganyan siya. So, i-discuss ko to sa ibang video. So, guys, maraming salamat. See you!